Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Welcome mga pare. Again, kung wala kayong masculine role model sa mga bahay ninyo, kung nasan man kayo, kami na ang tatayong masculine role model, pare. Right? Pero kung meron naman, hindi dagdag, di ba? Dagdag lang kami. Para... Or a reminder, di ba? Reminder. Nakakalimutan eh. Hindi ko tutuloy yan. Papatayin ko na yan. Patayin ko na. Ay, hindi, maya pa pala. Sige. Nin 360 ka kasi guys eh. Kami ang brotherhood ninyo. Kung wala kang brotherhood dyan sa lugar ninyo. Yeah. Supot-supot mga tao dyan sa inyo. Okay lang yan. Dito kami tutuloyin ka namin. Since ang dami yung request sa amin, nakala ninyo hindi kami nagbabasa ng comment section. Nagbabasa kami. Oo. Okay? So, may mga paparating na mga guests sa mga susunod na episode, magugulat na lang kayo. Oo, abangan niyo yan. Actually, by the time na nire-record namin to, may papuntang guest dito Papunta na. nire-request ninyo. So, para matahimik na kayo, putya. Para pagbigyan natin. Alam, malakas kayo sa amin eh. So, habang hinihintay namin siya, so mag-iisang episode muna kami. So, on the way na daw siya. So, kumusta ang natin? Kumusta ang week ninyo? Tagal natin bro? di nakita, no? Tagal natin di nakita. Parang isang araw lang. Kaga may factor ba na sasawa na kayo sa mga pagmumukha natin? Sasawa na kayo sa pagmumukha natin tatlo? Oo. Ako, sa totoo lang. Sa totoosin lang. Ang ito na naman dalawang mukhang makikita ako. Parang ganun. May ganun feeling kayo? Oo, pre. Kaya nga minsan pagka, kunyari, hindi tayo gumimik ng Tuesday. Tas Thursday, mas excited ako eh. Parang, bagong kwentuhan na naman. Pero pag nakita tayo ng Tuesday, walang bago eh. Parang walang bagong isi-share. Walang bagong isi-share. Kaya nga masarap maggala ng maggala eh. Hindi ko pa nasasend yun sa iyo ah. Chat mo sa akin mamaya. Sige. Ayun, oo. Pero ako, wala naman masyadong nararamdamang sawa. I think Sweet mo naman, pre. wala naman talaga. I think ang challenge lang ang yung body clock ko this past few weeks. Yun lang yung challenge yata sa akin dito sa podcast. Ano ba, yung sanay ka ba ng late? O umaga? Sanay ka ng late. Sa ngayon, dami ko ginagawa eh. Tapos ang nagiging free time ko, yung time na yun, PPS5 ako, ganyan. So, doon ako napupuyat. Ako rin actually, puyat din ako ngayon. Tangina kasi may balitang pero yun na yun. Yan. Minsan PS5, minsan nagla-live ako sa TikTok. Na-enjoy ko yung live sa TikTok. Ako naman, ang tagal ko bihira lang talaga ako magpuyat eh. Kailan ba? Ito talaga solid to. Parang, nung tumawag ka kagabi, wala na to. Hindi na talaga sumagot to eh. Auto shutdown na. Kaya nga naalala kong puyat natin, yung nagtagaytay tayo, yan. Ano pa? Wala na ako ibang maalalang importante. Yung kasal. Yan. Talagang may totoong event. Pag regular basis, hindi mo talaga ako mapapapuyat. Sige, paano yung ritual na ginagawa mo para makatulog ka? Kasi, di ba, nararamdaman yun eh. Nararamdaman yun na, eto, pag hiniga ako, tutulog na ako. Minsan naman, yung pakaramdam ko, kahit humiga ako, hindi pa ako makakatulog dito. Alam niyo yung ganon? Ako alam ko sa sarili ko yun eh. Kasi nga, dahil consistent yung oras ko, laging 10-9, dyan na naglalaro yan, 10-9, ganyan. Alam, hindi perfect na yon. 50-50 yun. 50-50. May panahon na paghiga ako, tulog agad. May panahon din na, alam ko na, bago pala ako humiga, di ako makakatulog nito. Ngayon, may nakasave nga ako. Sinabi ko ito sa inyo dati, i-advise ko talaga. Effective talaga siya sa akin. Manood ng podcast. Hindi ako nanonood, pinapakinggan ko lang. Pakinggan. Naka-loudspeaker lang. Tapos yung podcast na yun, hindi kasing ingay ko. So, hindi tayo pwede pang Hindi tulog. tayo pwede pampatulog. Kaya nga sabi ko, kung gusto nila, gawa tayo ng version ng pampatulog. Yung pa rin, yung typical na pinag-uusapan pa rin natin. Alam mo ba yung mga pokpok doon sa Putang pare, ina. huwag niyo Pare. Pwede, no? Pokpok talaga, tang-ina. Huwag niyo pagkakatiwala yung mga pokpok basta sa Binondo. Ang laki ng suso, papaya, putang ina. Tayo makakatulog sila ng ganyan. Puto titigasan ng titi. Hindi rin. China, pupunta ng isang website no? Makapatalo ng isang website Pero alam mo bakit ko gusto ko malaman? Kasi hindi ko pa kayo kilala
Ito na nga pumasok na sa isip ko, hindi mo na ako mahaliyop ng gano'n. So, sa daw, General ng Soy Army, puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground, sasabihin ko yan. Sabihin mo na. No, pag dumating yung time, okay, ang kulit na. Sasabihin ko yan. At, Solid yun. yeah, sabihin ko talaga yun. At mag-boxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym sa Metro 5 Club din. At magpagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ave. Okay? Joshon Point para sa lahat Ingatan ng niyo pera. social. Yun. Importante yun. Ingatan ng pera, no? Joshon Point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo na mag-amoy mabango sa opisina kahit sa bahay mo. Available mga perfumes natin sa TikTok Shop at Shopee. Link nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Ang swerte mo at swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Tapos yun nga, Ito yung suot ko ng pusuan. Ayun nga, no? yung stana. Basta, no? O yun nga, going back to sa sinasabi ko. So yun nga, ito rin suot ko, pre. Di ba? Diba? Itong polo shirt. Hindi, nagpalit ka lang. Itong iba, nakaano ako nun, nakamaong ako nun. Tapos itong suot ko. Nakaano ka ng quarter zip nung uso-uso. Performative talaga eh. Ayun. Quarter zip ka muna. Quarter zip pala. Ito yung pangalawa mo nung nga pala. sinitatan na. Gago ka, nakatrend ka. Oo. Quarter zip. Nagpalit ang puta. Kasi pause na yung ano ko. Sabi ko, parang init dito. Saka nang lumamig eh. O, go. oh yun nga, so nalalaman ko yun na paghihiga ako, hindi ako makakatulog. So yung nakasave, yung napili ko na yun, yung podcast na yun, napili ko na, kagong tagal ko ng gamit yun. 2019 Ano pa. yung ulit-ulit mo lang? Ulit-ulit lang. Ulit-ulit. Nakakatulog talaga ako. Ipapakinggan ko siyang ganyan. Tapos wala na. Ang paggising ko niyan, nagigising ako. Pero pag gano'n ang mood ko, yung nakatulog ako ng dahil sa podcast, magigising ako niyan ng mga 2:00. Ganon. Pero yung ritual mo bago ka humiga, anong oras yun? Ano, 9 or 10 nga, di ba? 9 or 10, maliligo ka na, magtutubrush ka na. Paano ba yun? Hindi, mga 8, naliligo na ako ng 8. Sa maaga ang dinner mo. Maaga talagang dinner ko. 5 lang nakakain na ako. Kasi para fasted nga ako eh. 5 nakakain na ako, ganyan. Mas madali kasi makatulog na tunaw na yung pagkain sa tiyan mo eh, no? Totoo yan. Mm. And, nagigising ka 2:00, tinutulog mo ulit. Tutulog ko ulit at nakakatulog naman ako. Nakakatulog pa rin ako noon. Tapos kung minsan naman hindi ko na maitulog yon, isa pang ginagawa ko, tatakbo ako ng mahaba noon. 20 kilometers minimum yun. Kasi ang aga nun eh. Ano nagagawin mo ganito, gising na gising ka. Ganun. Kasi may mga time yung iba daw, nagre-reklamo kasi hindi sila makatulog. Hindi daw sila makatulog. Pero ang ginagawa naman daw ng iba is gusto nila mapagod muna sila ng umaga para antok sila ng hapon, para makatulog sila ng Yun yung maaga. tulog na gusto ko. Oo. Yun yung tulog. Hindi sa akin naman, araw-araw nga ang workout ko. Sa tanghali ako nag-workout eh. Pagkakain ko ng lunch, mapababa lang ako ng kinain, mag-workout ako. Kaya inaantok ka na rin talaga. Oo, kaya pagdating talaga ng gabi, pagod talaga ako. May pagod din. Kaya wala namang mintes, nakakatulog talaga ako. Minsan nga, di ba dahil ang aga ko nga matulog, ganun. Namimiss ko yung mga exciting gawin sa gabi. Sabi ko, minsan naisip ko, tangina magsugal kaya ako. Punta kaya ako sa casino ngayon magsugal. Kasi yan yung mga bagay na kinakapuyatang gawin eh. No? Pero ito nga, sinabi na natin to dati, sa akin, ang sugal trip sa akin yan eh. Pag Entertainment. Gusto ko entertain eh. Oo. Laging, alam ko na sa sarili ko na pag ginawa ko yan, nag-trip ako, hindi ko na ipapaabutin sa point na sisirain yung boy. Tanga-tanga ako noon. Alam ko sa sarili ko, putang, bobo mo eh. Buti napasok mo yan, pre. Kasi balita ngayon, bro. Marami na namang influencer ang nawala na naman yung Facebook dahil sa involved sa sugal. No? Public naman na to. Yun, si paring ako si Doggy. Kasama ba siya? Kasama siya, pre. Nawala rin yung Facebook niya. So, dahil nga sa sugal, sa pagpopromote nga daw ng sugal. Pero hindi ko magets bakit hanggang ngayon pa rin siya. Parang big deal pa rin. Oo, hindi naman na-lift ata yun, pre. Talagang ganoon pa rin, talagang pag natripan ng ano bang ahensya humuhuli yan. Basta pag natripan ng ahensya na yon, Ang gagawin nila, sinasabit nila sa Facebook. nasabi nila sa Facebook. Oh. Kasi yung Facebook ni Doggy, sa Pinas lang naman blocked eh. Sabi sa Pinas lang naman. So bukong sa ibang bansa ata, kung nasa ibang bansa ka, makikita mo pa rin. Ata, di ako sure. Hindi mo na ma-access eh.
Hindi na na-access. Pero kasi pag naban ka dito pag naban talaga Facebook mo, hindi Oo mo nga, na no? mabubuksan. So kahit visible siya sa ibang bansa, let's say, hindi mo rin naman mapapunction. Oo, so wala rin silbi. Ganun pa Oo. rin. Oo. And, sabihin, pinapakinggan sila ng Facebook, no? Oo. Kasi, meron na rin namang mga ano yan dito, kumbaga. Ano to? May opisina rin naman yung mga yan dito eh. Facebook may opisina dito. So, malalapitan at malalapitan talaga yan ng ano. So ano nga may tagline, di ba? King of Control. Si, Si paring kamag-anak ko yun, si Richard Gutierrez. talaga? May may billboard siya doon, no? King of Control. Paano yun? Ano A yung, king knows how to stop, when to stop. ano yung King of Control niya yun? Ano yung tagline niya lang? Tagline niya, napopromote siya ng sugal eh. Game Plus ba yun? Game Plus ba? Or iba? Parang iba eh. Ganun. Hmm. Parang Game Plus yata pinakamalaki ngayon sa Pilipinas. Oo. So yun nga, at pag-usapan nga natin yan, pre. Let's, yun na natin dito sa podcast na to. Ano bang masasabi natin dyan sa mga nagpo-promote ng sugal na yan? Masasama yan, pare. Masasama kayo, mga Tangina. demon kayo. Oo, demonyo, debil ba? Ba't di nila binabash si Richard Gutierrez? Ooh. Bakit laging ang influencer lang ang laging binabash na mainit sa mata ng mga tao Pilipino? Bobo din talaga mga Pilipino, no? Kasi kung ikaw ay tutol dyan sa morals mo dyan, hindi pasok sa sugal na yan, therefore, bakit hindi nyo pinapagalitan sila Vice Ganda, Richard Gutierrez, yung mga ibang artista pa? Kago to mga to eh. Bakit yung mga influencer na umaasa lang sa kita ng, alam mo yun, hindi naman malaki, gusto lang sumurvive, gusto tumagos, sila yung kakancel ninyo, tanggalin nyo yung page niyan, mura-murahin nyo yan. Bakit hindi nyo mamura yung mga artista na nagpo-promote? Kasi kakasuhan kayo, takot kayo. Totoo mga, diba? no? Yung mga fan. Totoo, pre. Kasi kung morality tayo, punta tayo sa morality. Ayan, pasukin natin yung boom, sugal, morality. Yung hindi nila binabash, pre, sobra-sobra na yung yaman nun. Richard Gutierrez. Sobra-sobra yung yaman nun, pero nagpo-promote pa rin ng sugal. Kumbaga parang kung ang mindset pala nila is, huwag kayo mag-promote ng sugal kasi maraming taong malululong dyan. Sinong mas masama ang stand ngayon? Yung isang sobrang milyonaryo nagpo-promote ng sugal para sa isang tao na malulong? O yung pareho lang ng level, gusto lang mag-survive ng isang influencer kasi doon lang siya ikita? Di ba? Saka mas malaki pa rin ang reach ni Richard Gutierrez. Mas marami nakakilala sa kanya. Isipin mo, naka-billboard pa yun sa kanya. Ilang daang kotse dumadaan araw-araw. Makikita siya na nagpo-promote siya ng sugal. Pero minsan wala akong nakita nagmumura sa kanya na taong bayan. But ganun kayo kahipokrito. Ang minumura nila, content creator, ay ang liliit lang ng mga yan, di ba? Unless kung si Doggy ka, malaki ang persona mo, pagkatao mo. Pero yung mga maliliit, 100k subscriber, 100k followers, mumurahin nila, nagpo-promote ka sugal. Wala akong kwenta. Tangina nyo, ba't hindi nyo mamura yung mga artista? Bro, ang ganda ng point mo, no? Okay to eh. Ang ganda ng point mo. Kumpara natin yung billboard at saka social media. Sa billboard, pre, wala kang choice. Makikita at makikita mo yun. Kung influence lang ang pag-uusapan, mas malakas yun. Wala kang choice dun eh. Nagda-drive ka na lang, makikita mo. Pogi pa yung ginagamit nila eh. O pogi, maganda, sexy. Di ba? Wala kang choice. Wala kang magagawa kundi tignan yun at ma-promote talaga sa'yo yung sugal. Sa social media, may choice kang i-scroll up yun. Oo. Ayaw mo na nung content creator na nagpo-promote ng sugal. Not interested. Ang daling i-block. Oo. Click mo, not interested. Di na yung Oo. lalabas. Pero bakit ang tinitira lagi is content creator? Alam mo, nakikita ko parang may halong ano lang din eh. May Inggit. halong inggit. Inggit. Kasi alam nilang tatagos yung content creator ngayon eh. Gusto nila kasing hirap lang nila lahat eh. Yung totoo. Totoo eh. Totoo eh. May, alam mo, may isang eksena niyan nakita ko dati. And then, para ano na lang, halimbawa lang ulit. Content creator, ang stand niya, yan nga, same dyan sa sinasabi ni siya daw, bakit tinitira niyo yung ano, ganun. So, ang ginawa nitong isa, ganun ulit, rebat. Tapos, syempre, para mapatunayan niya na totoo siya sa salita niya, ginawa siya ng content, binira niya yung mataas na tao sa pagdating sa sugal. Alam mo ang problema? Walang nanood. Sobrang liit ng views. So, ang lumalabas dito, pre,
wala talagang pakialaman tao, pare. Wala ang pakialaman tao. Kahit magsusumigaw ka, huwag kayo magsugal! Masama yan! Wala silang pakialam. Yun talaga ang totoo. Kasi nga, kahit naman nag-agree tayo sa sinasabi nila, okay, morally correct, sinasabi mo, correct. Ginawa mo one time para nga masabi mo na, hindi, talagang ano ko talaga to, pinaglalaban ko talaga. So, ito nga, walang pamansin. Walang pamansin. Hindi niya na ginawan ulit ng sumunod na content. Hindi niya So, ang nangyari, bale, in a way, parang tinalikuran mo rin yung advocacy mo kasi walang views eh. Gets mo? So, meaning to say, hindi naman yung pinagdalaban mo importante sa'yo, yung kikitain mo rin sa views mo. Di, mas hipokrito ka dun sa mga nag-promote ng sugal na sinita mo. O, di ba? Kasi gusto rin naman niya pumera pala eh. Kasi kung hindi pera gusto mo, advocacy gusto mo, tinuloy mo yan. Tapos nagbandera ka dyan sa Maynila at nag-rally ka mag-isa. Tinali mo sarili mo sa puno para magbigay ng mensahe. 'Di ba? Pero dahil tinigil mo, walang views, anong ibig sabihin nun? Gusto mo din ng pera, Gusto mo patay rin, gutom ka. Kasi actually, Hindi nga lang sila, wait lang, hold Kasi, mo hindi, yun, wala pa. hold mo yun. Itong mga to, pre, Galit ata itong mga virtue signaler na to, no, na nagsabi, yun ang personality nila, marami ng content creator na ang personality nila, kulang na lang ilagay nila dun sa mga bio nila na, hindi ako nagpo-promote ng sugal. Laging ganyan eh. Alam mo kung bakit hindi kayo kinukuha? Kasi alam nung mga nagpo-promote, gusto sana kayong bigyan ng ng tsansa. Hindi kasi wala rin kayo magiging customer eh. Kasi ang brand nyo na is, hindi ako nagsusugal. That's it. Diba? Ang pangit ng persona mo, yan ang naging personality ninyo, ang hindi ako nagpo-promote ng sugal. Okay, good. And what's next? Ano pang personality mo? Nagsusuot din ako ng pambabae. Di ba? Kumbaga, wala kang kwenta. Kaya gets. kaya walang kwenta, kaya hindi ka rin kinukuha, wala kang influence na Makaano ka na, sugal-sugal hindi, pero nagsuot ng pambabae. Diba? Wala ka namang stand. So, anong kwenta? Inggit lang talaga yun, pre. Doon ko, yun yung Bullshit. point ko eh. Yeah, Diba? bullshit. Naiinggit lang talaga eh. Kasi, wala ka naman talagang stand. Wala ka naman ding tips on how to prevent it. Wala kang tips kung ano yung ibang pwedeng makuha ng tao na entertainment. Wala silang mga ganong tips ba? So talagang doon lang sila magsastand. Ayoko na nagpo-promote ng sugal. Di ba? Walang point eh. Hindi, sabihin ko na sa kanila, gusto ko rin maging transparent sa kanila eh. Inaperan ako 500. Monthly. Yan, para alam na rin nila. Inaperan ako 500 monthly. Sabi ko ayoko eh. Gusto ko EMS. EMS. Oo. EMS! Kasi sabi ko, pag yan ginawa ko yan, basag ang image ko talaga. Totoo naman. Oo. Pero, tao lang ako. Gusto ko iparealize sa mga fan ko. Tao lang ako. May family din ako. Gusto ko yung buong family ko, okay lahat. Ano ba ang essence sa masculinity? Provide, Protect, protect, procreate. Bakit ina-idolize ng mga kalalakihan si Godfather, pare? Si Vito Corleone. Bakit? Sobrang idol nila ng movie na yun. Sobrang idol nila yung persona nun. Ano bang trabaho ni Vito Corleone, pare? Gambling. Oh. Gambling, casino, LA, diba, Vegas. Lahat ng mga big doon is gambling. Hawak niya, pero ang ayaw niya hawakan is yung drugs. Drug business. Yun ang ni Vito. Paniniwala at morality niya doon. Pero gambling, fine sa kanya. Bakit ko tinanggihan? Kasi nga, kaya ko pang kitain yun eh. Maliit pa ang 500 para sa akin. Kayo, bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi kayo maniniwala. Basta, 500. Tinawagan ako 500 pang. No. Gusto ko 1,000,000. A month. Tunog abusado sa kanila, fine. Kasi hindi naman ako nag-aabol sa kanila, sila nag-aabol sa akin eh. Yeah. Pero gusto ko EMS. EMS a month. Tapos lock-in ng taon. Legit to, transparent na to talaga. Kasi nga, pag dumating yung time na yon, matutulungan ko family ko, pare. Tutulungan ko mga brothers ko, kompleto, pang. And hindi lang naman sa akin yun, pare. Damay din lahat ng mga kapatid ko dito sa content creation. Lahat. Damay lahat. So, yun lang. Ayoko lang magpakaano, pero hindi yun kayabangan. Legit na nangyari yun. No, pare. Kasi yung 500 para sa akin, hindi sapat talaga yan. Kayang kitain yan. And,
Basta may malaki rin akong plano sa mas malaking pera talaga kung sakali. Ako Bukod rin sa- go. Bukod sa magiging back sa community, may mga... tingin ko nga baka mas marami pang ma-reach out nun eh. Mas mapalakas pa lalo advocacy ako eh, by that time eh. Na for example, meron 20 million, di ko na matatanggihan yun man. Kayo mga viewers ko na nakikinig sa amin, kung kayo babain ng 20 million, 30 million, tangina, di ba? Hypocrite yan. Baka kung kayo tinawagan ng 500, baka nanginginig na kayo eh. Baka 50,000 lang eh. Oo. Grab na sa 50,000. Oo, alam niyo naman ako full rational ako, sa totoo lang. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang karera ng internet, karera ng negosyo namin. We don't know. But one thing for sure, pag nilapagan ka ng 30 million, 20 million, tangina, 20 million, 30 million is 30 million, di ba? By that time na lumapag yung ganon, which is hindi imposible, social media icon nga kasi ako, at lumalaki na rin yung mga kapatid ko, hindi ko na matatanggihan, let's say, 30 million 1 year, hindi ko na matatanggihan yun. Sa status ko ngayon pero pag lumaki pa yung status ko doon, siguro baka matanggihan ko, di ba? Tsaka bakit natin kailangan mag-explain sa kanila, pre? Yeah, dito ako na guguluhan eh. Di natin kailangan mag-explain sa kanila kasi at the end of the day, pag ikaw nagutom, ako nagutom, ikaw nagutom, hindi naman tayo tutulungan ng mga yan. Totoo. Di ba? Pangbayad na nga ng kuryente eh. Willing kayo, mag-ambagan kayo, bigyan kami ng pangbayad ng kuryente. Oo nga. Hindi naman eh. Totoo. Di ba? I think yung sinabi mo, most influencer na nag-promote, yan din ang POV. Oo, I think. kasi wala eh. Ang gagawin nyo lang mag-judge. O sige, wala na akong panggatas ng anak ko. Willing ba kayo mag-ambagan para ibigay yan? Di ba hindi rin naman. Wala na, gutom na ako. And besides, Josh, pumalpak ka Mm. sa movement Mm. by that time. Oo. Kasi hindi mo nagawa yung provision and protect and provide. Di ba? Kasi yung yung ganyan nga na mindset ninyo na huwag ka mag-promote ng sugal. Lahat ng bagay, alright? Nandun pa rin ako eh. Lahat ng bagay, kahit hindi man yan sugal, kung wala kang control dyan, malululong ka dyan. Kukunin pa rin nila yung pera mo niyan. Kukunin pa rin ang pera Sa mo. ibang bagay. Babae, alak, di ba? Droga. droga. Ito pa eh. No? Dito rin ako nalilito eh. Kasi nga, masyado nilang inaano na huwag ka mag-promote na sugal, marami nang nalululong dyan. Pero sa panahon ngayon, ano ba ang maraming nagliligwak ngayon? Di ba depression? Di ba dahil sa social media? Ba't hindi nila na-call out yun? Di ba? Hindi nyo na-call out yun. Kaya dyan ako nakakaramdam talaga. Yan yung malaking evidence na inggit lang talaga to, pre. Kasi kung totoong concern sila sa tao, di ba? Ang dami ng rates ngayon, tumataas ang rates ngayon ng sakit, itong HIV, yung depression dahil sa social media. Bakit hindi, never lang kinall out yun, pre, Never. Pero nag-promote ng sugal, hop! Oh, pero wala pang naggaganon doon. Nawalan ng pera, Yeah. nagkautang-utang, pero hindi nagganon. So, nasa ng concern mo talaga sa humanity. Hindi ka concerned sa humanity. Concern ka kasi hindi ikaw ang inoferan para sa akin. Doon siya nagbo-boil agree. down, pre. I agree. Doon siya nagbo-boil down, eh. Concern niya sa feelings niya. Sabi nga ni Ching mga 50k lang iba to dun sa mga basher ng ganun. Nanginginig na di ba? So, gusto ko yung sinabi mo, pre, dati, nung nag-podcast tayo. Ay, binash tayo dyan. Yung, pero hindi, naniniwala pa rin ako doon. Pag nalulung ka sa promote ko, tanga ka. Oo. Di ba? Hindi naman kita pinilit. Di ba? It's just me doing my work. Trabaho lang naman to eh. At pag ikaw, nagpakatanga ka dyan, di ka nakinig din sa akin. Kasi nga, parang nga sa akin balance nga tayo eh. Turuan kita mag-control, hayaan mo rin ako magtrabaho. Let's say ganito na lang. Oh. Tinuruan kita mag-control, ngayon testingin ko na yung control mo. Let's say parang ganun eh. Oo. Parang ganun eh. Ganito na lang natin tignan yan. Tama, By that time na binigyan ako ng hindi ko na matatanggihan talaga. As in, kung ito na yung makakapag-lock-in sa pamilya ko ng habang buhay, bakit hindi ko tatanggapin? Sino ba ako para, di ba? And then ngayon, matetesting ko pa yung control ninyo. Kung talaga ba talaga nakinig kayo sa akin ng ilang taon. Tama. Di ba? Kasi wala naman akong sasabihin doon na
Click nyo yung link, mga soy ko. Click nyo yung link. Pag hindi nyo kinlik to, wala kayong kwenta. Wala naman akong ganun. Tawagan mo na ulit, pre, yung 500, tanggapin mo na kasi, titestingin mo na nga sila eh. Di ba? Tawagan mo na yun. Sige, tanggapin ko na, titestingin mo pala mga soy ko. Kasi, matetest din talaga. Hindi, kaya pa kitain talaga yun. Naniniwala ako eh. Hindi nga sinasakripisyo mo na nga para sa kanila na eh. Siya nasakripisyo na yung, credibility mo para sa kanila. Pero, hindi ito yung first time na ganito yung topic natin eh. May naalala ako nag-comment dyan. Sa akin siya tumama kasi ako nagbigay ng halimbawa na yun na talaga kung against kayo sa sugal, katukin nyo yung mga empleyado ng mga niyan, PCSO, PAGCOR. Tanggal nyo yung PAGCOR. Oo. Ang kulit pre nangangatwiran pa rin. Sabi, Ano sabi? Ito lang sabi pre, kaya mababad trip ka. Iba yun. Yun lang. Utang ina. Kasi pre, yung mga tao nagko-comment ng ganyan, emotional yung nagraran. Yun nga. Ang iniisip nila, marami malululong, marami masisirang tao. Emotions, puro emotions. Pero rational, paano naman yung possible na pwede ko rin matulungan? Alam ba, kung ako nga dumating yung time na yun, papatayo ako ng gym eh. Patayo ako ng gym, marami akong palalakasin lalo, mag-i-improve yung setup natin, mas maraming marireach na kabataan, maraming mapapalakas ang mindset. Paano naman yun? Positive pa rin naman yun eh. Yung malululong, para sa akin, hayaan kitang malulong kasi putang ina, bobo ka, corrupted yung utak mo. Ang mga nalululong sa sugal, do you agree, corrupted yung utak nila? Oo, tsaka pre, yung sugal, maliit na bagay yun sa buhay nila kaya sila kaya sila nalulong. Naging instrument na lang yung sugal para talagang lumubog sila. Ang totoo talaga pre, loser sila by default. Naniniwala ako doon. Ang matalino pag sugalin mo, nagiging entertainment. Di ba? Ang babae, ang matalinong lalaki, bigyan mo ng maraming babae, gagawin niya lang entertainment. Ang matalinong lalaki, gagawin niyang pera, gagawin niyang investment. Ganun ko siya tignan eh. Ang bobo, bigyan mo ng pera, saan gagastusin yan? Magyayabang. Magyayabang. Ang bobong lalaki, bigyan mo ng babae, magiging simp. Ang bobo, lagyan mo ng sugal, malululong. Ganun talaga eh. Pag-weak talaga eh. No? Yung sugal na yan, para sa akin, tools, ayoko talaga maging bobo na sabihin na, parang nangahalin tulad ko siya pre sa money is the root of all evil. Yan, sila yon. Sila ang madalas magsabi na, huwag kayo mag-promote ng sugal. Sila yon. Kasi, inaano na kagad nila yung money is evil. Same sa sugal. Sugal is evil. Pero hindi. It's all a tool. Tool yan na pwede mong magamit kung alam mo kung paano mo gagamitin. Oo, baka nga di natin alam eh. Ano yan eh. Instrumento yan ng mga sabi natin ng Diyos ng kung ano man. Diyos ng kung ano man. Sige, lalagyan ko kayo ng sugal dito. Para lumabas yung mga supot ng mga tatanga-tanga talaga. Ma-check. Oo, di ba? Nilagay ko to dito para i-expose itong mga gago nito yung mga sarili nila. Di ba? Anong gagawin nyo pag ganyan? Kasi, ito, naalala ko eh. So, yung sugal, kaya nag-come up sa ganyan. Kasi ever since talaga, kahit bumalik ka talaga sa unang panahon, talagang ganyan talaga ang gustong gawin ng tao. Yan talaga, sugal, ganyan. Kahit, Sugal, babae. Oo, sugal, babae. Unang panahon pa, ganun na talaga. Meron pa rin talagang, may mga nasisira talaga yung buhay ng dahil dyan. Kaya, basta parang, ang hirap aminin, ang hirap tanggapin, pero malalagay mo sa katwiran na hindi na talaga masusolusyonan yan. Pati nga lang pre yung mga scam eh. May balita na naman ngayon ng scam na naman na na-expose. Di ba? Ano yun? Meron BG Wealth. Parang ganun, BG Wealth Investment siya. Meron na naman. Kung isipin mo, high school pa lang tayo, nakakarinig na ako ng same scheme. Same exact scheme. High school pa ako nun. Tangina no, di na bago yung sistema no, iniba lang pangalan. Oo, ganun. Ganun din nangyayari sa sugal eh. Kaya, wala eh. Alam mo, kaya nga sabi, para maintindihan nyo eh, ito yung mga application ng don't hate the player, hate the game na lang. Pero it doesn't make sense din kung i-hate mo yung game. Kasi pag i-hate mo yung game, magliligwak ka na lang. Wala, maglaro ka na lang. Talaga ganun na lang talaga. Kasi, yun nga eh, again, ang daming kung paglululong lang ang pag-uusapan natin. Doon kasi sila eh, yun yung pang-attack nila talaga. Maraming nalululong dyan, maraming nalululong sa alak eh.
Pero ang alak, hindi naman talaga siya panglulong, di ba? Pang-celebrate talaga siya eh. Di ba? Alcohol was built to, for the kings nga lang yan eh. Para mag-celebrate eh. Pero anong nangyari? Bakit nalululong? Yung tao ang sisihin ninyo. Tsaka marami rin nalululong sa video games. Eh, bakit hindi nyo kinocall out yung mga nalululong sa video games? Oo, di ba? Di ba? Oh. Kasi ang video game is for entertainment lang din naman eh. Yung mga tangang nalululong dyan, hindi kasalanan ng video games yun. I think, ang nadideyado lang sila sa sugal. Kasi, sa sugal kasi in just 1 hour, kaya niyang wasakin lahat ng pera mo. I think parang yun lang yung downside sa ibang bisyo. Kaya kanya i-zero balance. Sa loob ng isang oras. Kung baka 5 minutes lang kung gago ka eh. Diba? Yun lang yung downside sa sugal. Pero, yung mga tanga kasi talaga yung pinaka nadadali talaga madalas. Aminin ninyo na yan. Pagka ikaw nadali ka ng sugal, na-zero out ka ng sugal, tanga ka. Tanga ka talaga. Wala kang control, wala kang disiplina, wala kang buhay na maayos. Oo. Totoo yan. At masyado kang gahaman. Huwag nyo isisi sa mga nag-a-advertise yan. Isisi mo sa sarili mo kasi gahaman ka. Kasama sa libro yan eh. Yung greed. Greed. Oo, ba't mo pinagkaluluyo sarili mo sa greed? Hindi ka masi-zero out sa sugal kung hindi ka gahaman. May pre, may kakapanood ko lang kagabi, no? Tumataas na rin sa US, tumataas na rin yung percentage ng tao doon na nalululong sa debt, sa utang. Okay. Pero based sa studies, it's not because of gambling. University. It's university Yan. at materialism. Yun ang causes ng pagbaon sa utang ng tao, hindi sa sugal, pre. Lalo ngayon, materialistic ang mga tao ngayon. Walang pang kain pero may pang Starbucks. Walang pambili ng pagkain pero bibili ng iPhone. 'Di ba? Tapos malululong sila at the end of the day. Sugal ba 'yon? Hindi. Marami talagang bagay eh. Alam mo 'yun, talagang it all boils down sa tao talaga, hindi dun sa instrument. Di ba? So, maging malawak yung pag-iisip natin, hindi dahil porket matagal na sinabi sa inyo ng lolo ninyo, meron akong tropa na lulong sa sugal. Minsan, di ba? Masingit ko tong Critical thinking. spiritual teaching to na yung everything daw nandito sa reality. Reality ko, reality mo, reality nyo nanonood. Ano siya reflection mo lang talaga siya. Reflection mo lang talaga siya. Kasi, halimbawa nga, dito nga sa case ng pagsusugal na wala nang solusyon na matigil. Kahit itong mga na-addict at nalululong, parang wala nang solusyon na matigil. Ang sinasabi doon, reflection yun ng pagka-loser ng mga tao Alam mo kasi ang concept daw doon, spiritual teaching to, kaya ibang to maguluhan na naman kayo. Kasi ito sinabi doon, spiritual teaching na to. Alam mo ba, pati yung pagka-abort ng bata, gusto rin daw talaga ng bata yon. Sabi? Oo, kumbaga, kasi di ba sinabi ko sa inyo yung concept dati? Mababash ka dyan. Oh, pare, hindi, kasi ganito Pero speaking of reflection to so kung anong klaseng reflection yun, kupal yun. Kupal na reflection yun. Okay ka sa abortion di yung batang ginusto yung pagka-aborted niya, kupal ka, ginusto mo Hindi, pero ganito nga, di ba ang sinasabi ko nga dating concept, yung nandito lahat ng spirito, nandito lahat ng souls, tas yan yung realidad, nakatingin ka na lang dyan. Oo, pumipili ka. Ganun. No, nakatingin ka na lang dyan. Ngayon, nung dumarating na yung panahon na papasok ka na sa Earth, lalapag ka na dyan sa Earth, somewhere along the process, nagbago yung isip mo So, kailangan mag-react nung reality sa Earth. Tapos, isang halimbawa raw yung na-abort. Isang halimbawa. Pinili niya daw yun. Oo, kasi ayaw niya talaga matuloy Ayaw niya matuloy So, umabot sa point daw na gano'n. I think parang gaslighting Hindi kasi ganito nangyari doon, pre. na by Nagsisisi nga yung babaeng nanghihingi ng advice. Nagsisisi nga siya. Nagsisisi siya na na ginawa niya abortion. Talagang
ikinalulungkot niya. Talagang parang araw-araw ginugulo na siya, parang binabangungot na siya ng dahil doon. Ng konsensya niya. Ng konsensya niya. Ngayon, tinanong niya dun sa nagbibigay ng message, yung sa spiritual teacher na nagbibigay ng message. I think by that time, makakatulong yung ganong klaseng advice na Yun parang nga. ginaslight mo yung hindi mo kasalanan. Oo. Kulang na lang alam pare, ginawan niya lang ng senaryo pero in short term lang, hindi mo kasalanan, wala kang kasalanan dyan. Hindi mo talaga choice yan. May nag-choice niya na ibang tao na spiritual. Pero para in defense din nung nag-advise, hindi yan ang exact word niya na hindi mo kasalanan Pero actually, kung sa rasyonal, Ganun nga. parang gano'n, doon na rin papunta. Pinapalakas niya na lang yung loob At no? pinaganda lang na meron pumili niyan doon, yung spiritual doon sa Pero ang point niyan, hindi mo kasalanan yan. Oo. Hindi ikaw pumili niyan. May nagdesisyon niya na ibang tao. Oo. And then, isa pang perspective din kung bakit ganun niya ilalagay. Kasi ano pang magagawa natin? Nangyari na. Ginawa mo na, di ba? Pero kung halimbawa sa judgment natin, and then sige, ikaw na lang halimbawa. Lagyan natin senaryo. Kung yung babae nag-abort ang lumapit sa'yo, paano mo siya Tutulungan. Oo. Nakakonsensya talaga ako. Binabagabag talaga ako araw-araw. Wala, tanggapin mo. Yan kasi yung price nung binenta mo Parang ganun. I mean, yan yung price ng pagbili mo dun sa bagay na na decision mo ng abort Lahat ng dito sa mundo kasi may kasabihan nun Parang lahat ng bagay dito sa mundo May presyo. may presyo, may consequences. Tama naman, no? Every move, kahit 1 inch yan, kahit di ka gumalaw, kahit matulog ka, may kapalit yan. May consequences yan. So, yan yun. Binili mo yan Ganun lang sasabihin ko. Kasi, ibibigyan ko siya ng accountability. Kaya nga yung sa topic kanina na sugal, accountability sa akin, pero binigyan ko rin ng accountability yung mga tao. Let's say, nag-promote ako, dumating yung time na sobrang laki talaga, hindi ko na maano. Accountability rin sa sarili ko kasi responsibility ko yung pamilya ko. Oo. Okay? At binigyan din kita ng accountability sa sarili mo na iligtas mo rin yung pamilya mo, huwag kang magpakalulong. And I'm pretty sure kung ikaw lalagay sa shoes ko, hindi mo ako masisisi. Kasi may pamilya ako May pamilya ako, lola ko tumatanda na pare, wala namang inaasahan yung lola ko, ako lang naman inaasahan nun. Isa yun sa number 1 na iniisip ko. Gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay na, maganda naman na buhay niya, pero gusto ko pa siyang, alam mo yun, makagaalaman lang ng maraming countries at may bigay yung sobrang komportable talaga ng sagad na hindi niya na kailangan, dalawa katulong niya, like that, mga ganon. 'Di ba? Para hindi na siya kumilos sa mga trip niya. I think yun parang ganon. Gets. Kasi nga kung tutusin, alam nga naman papiliin niyo ako sino, kayo o lola ko. Gago ba kayo? Pipiliin ko family ko, tanginang yan. kasi nga, ang katotohanan sa pagsusugal, kahit sa mga casino, kahit saan mang sugal na platform yan, And I'm sure kayo ganun din magiging choice niyo. hindi naman kayo pipigilan niya kung gusto niyong tumaya lang na pabarya-barya lang Talaga yun na nga, accountability talaga Sarili sa tao talaga nila kalaban nila dyan kasi Oo. pwede ka nga tumaya ng piso Oo. Pero ba't ka tumaya ng 5,000? Di ba? Ba't ka tumaya ng 50K? Kasi gahaman ka nga. Kaya yung mga nalululong sa sugal pre, sila yung sinisisi ko dyan, hindi Sila yung mga talaga. influencer. Oo. Kasi pwedeng naman Bakit pwede naman 50 pesos lang itaya mo? May puta? nakatutok bang baril sa'yo na tumaya ka ng 100,000? Ikaw tumaya niyan. 'Di ba? Si Richard Gutierrez ba pinilit ka na dito ka lang talaga sa sugal? Hindi naman The point is, isa pang kapunyetahan sa mga fan na to at sa mga fan sa internet ng mga influencer. Sinisisi nyo lang content creator, mga gamunggo lang yan, langgam lang yan. Yung mga artista hindi nyo ginagalaw. Mga artista ang mga marami nagpo-promote ngayon ng sugal Minsan sa TV pa lumalabas, di ba? Kaya nga, talaga yung mga nagbabash, talaga siya reflection lang ng ignorance talaga. Ma-emotional. Emotional, ignorante. Ignorante, ma-emotional, selfish. Tingin ko nga sila yung selfish Kasi nga pre, alam mo kaya nga, hindi nga rin ako ma-convince dun sa mga tao na nagsasabi na
na yung mga maliliit din na influencer kung bakit hindi ako na ko-convince din sa kanila mismo, sa salita nila mismo. Kumbaga walang bigat sa akin yung salita nila pag nag-aagensa sila sa sugal. Kasi maaamoy mo na kulang din siya sa karanasan eh. Alam mo yun, nagsasalita ka sa bagay na hindi mo alam. Kaya nga, para sa ano talaga siya, umiikot siya sa spectrum ng pagka-ignorante na lang Ignorante talaga. lang, emotional, masyado. Di ba? Masyadong O para sa white knight lang pre, nagwa-white knight lang. White knight lang. To. Pasensya na pre kasi kausap ko yung guest natin so papunta on the way na siya so pasensya na kung nakat. Yun, para sa akin nagwa-white knight lang. Uso kasi ngayon talaga pre. Pagka may ano ka, may pinakita mo sa social media na malinis ako, no? Malinis ako, hindi ako katulad nila. Ganyan yan eh. Yan ang uso ngayon eh. Pag yan ang ginawa mong personality, maraming following yan. Kasi maraming mag-a-agree sa'yo. Yan na kasi by default ng ugali ng tao na pagka morally incorrect but walang critical thinking, hindi kasama Pwede critical na. thinking, pwede na eh. Content na yun eh. Di ba? Oh. So wala, peke ang mga ganyan. fan ng morally correct ang mga Pilipino talaga. Politically correct. Mas Yeah. gusto nila pakinggan palagi. Pero, tangina nyo, kayo mga nagsasalitang content creator dyan ng kung ano yung morals na tama. Baka magkasilipan tayo, tangina nyo, mamaya mabalita akong bumibili pa kayo ng babae. Aruy! Nasa spakol kayo palagi. Nagdodroga kayo. Yung inasiguraduhin ninyong hindi kayo nagyoyosi, hindi kayo minom ng alak Kasi syempre, kasama na sa vices yan eh. Di ba, wala namang perfecto. I mean, di ba, paglikod ng tangina nyo kayo, may mga shit pala kayong lahat may dumi sa closet, di ba? Oh, May sige. Tuloy may naisip ako. O sige, bibigyan kita ng konsiderasyon kasi baka sasagot ka. Nambababae ako. Dito siya. Nambababa. Ano mga sabi mo? Babae. bumibili ng babae. Bumibili ng babae. Ito, alak at yosi. Bumibili ako ng babae. Nag-aalak ako. Nag-yosi ako. Pero kinokontrol ko naman Kontrolado. Anong inaano mo sa akin? Kinokontrol ko yung mga bisyo ko. Ayun na nga yung punto namin. Bakit sa sugal di ka nag-control? Ba't inubos mo pera mo? Bobo ka. Yeah. Sa'yo pa rin talaga yung bagsak eh. No. Di ba? Yun na nga. Yun talaga Yun na lang talaga yun. No. Sasabihin niya, may yosi ako, may alak ako, pero may control ako. Oo. Bakit nandun lang yung control mo? Ba't sa sugal, ba't tinaya mo lahat? Di ba? Diba? Yun. Pwede ka nga tumaya ng piso eh. Yan na yung paulit-ulit na, tingin ko yan yung pinaka-simple na madadigest talaga Dito sa mundo, ang haba ng lista ng mga bisyo dito. Kahit nga ice cream Ice cream, sobrahan mo yan. Ikamamatay mo rin yan. Taba, lechon. Ito pa ang bawal dyan. Bawal akong sitahin ng content creator na putang inang mataba. Bawal. Bawal akong batuhan ng morals niyan. Pasok dito, labas lang dito, no? Bakit ka mo? Babatuhan mo ko ng morals, ubod ka ng taba. Kang ina mo, glutenin Gluttony yan Glutony. Bisyo yung pagkain mo. Di ba? Kaya kung tuturuan mo ako na wag mag-promote, by that time na dumating yung 30 million, 50 million, hindi ko na matanggihan talaga. King ina ka, tas ikaw, yung food, di mo rin matanggihan, ay i-correct mo ako, wala kang karapatan. Especially kung mataba ka na mukha kang mabantot na nasa kwarto lang palagi. General yun, So yun mga pare, no? Gusto lang namin sabihin dito na, tangin na, last message lang para sa akin. Lahat ng bagay, pre, lahat ng bagay, ikakalulong mo yan. Hindi lang sugal. Isa lang yung sugal na yan. Kung wala ang control bilang tao, wala ka. Gusto ko magkaroon lang tayo ng critical thinking ba? Hindi porket sinabi ng matatanda noon na, masama yung sugal. Putangin na, naniwala ka naman. Ano ba experience mo sa sugal? Di ba? Nalulung ka ba? Malamang yung marami naman nagtry ng sugal pero alam nila, ayoko na. Nagtaya lang ako ng 100, 500, ayoko na. Okay, good. Di ba? Hindi pangit ang ano sa'yo ng sugal. Sa buong buhay mo, dapat di ka nagsugal, Oo. Di ba? Oo. No? So, again, magkaroon tayo ng critical thinking. Sa akin naman ang lesson dito, Go. control. Talaga, control. Napag-usapan dito talaga ng madiin yung salitang control. Sa buong buhay mo bilang lalaki, posibleng hindi ka nakataya ng sugal. Sa school, baon mo, di ba? Jolen, text, minsan sinusugalan. O kaya yung iniikot sa sa lamesa, di ba? Papataya ka. Pero nagko-control ka. Natuto ka na ngayon. Since nag-matured ka na. Hindi na basta-basta sugal lang ng sugal.
Eh kahit naman sa business hindi mo isusugal lahat sa isang investment lang. Kaya nga sinasabi nila na huwag mo lalagyan ng itlog mo sa isang basket lang Mm. 'Di ba? Divide it always, 'di ba? Sa different basket. Yeah. Kasi kahit si Warren Buffett, 'di ba? Hindi rin niya sinasuggest 'yan. Kasi nga sugal din 'yan. And hindi mo dapat ilagay zero out lagi pera mo sa sugal. Anything na sugal, business, pare-parehas lang sugal 'yan. Yeah. So ang pinupunto namin dito, control. Doon talaga susukatin yung pagkatao mo sa control. Mm. So yun, mga pare. I hope meron tayong natutunan ngayon, no? At lahat ina-encourage namin lahat na sa lahat ng bagay matuto kayo mag-control. Alright? So yun mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Magbabalik kami. Chewy PM Game! Pwede na magsugal. Sugal na, pwede. Sugal. Sugal. Ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Asset at si Eko parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ng antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag